Gumilang ka na ng maraming taon, mas sigit pa yung matindi yung labanan na ating kakaharapin. Kaya yung mga nakaraang taon, 2000, year 2000, 2005, 2010, pabigat ng pabigat yan mga kapatid. Hindi gumagaan yung pagsubok na ating dadaanan. Nakikita nyo yung bagay na yon? Mas matindi ngayon kaysa yung nauna kang Krisyano. Nung una, ano lang eh. Yung mga magulang mo, katsaw-katsawan ka lang. Lalo na pag ikaw ay ginagamit na ng ating Panginoon, mas matindi yan. Darating yan ang maraming mga discouragement sa buhay. At kung hindi mo mapagtagumpayan, hindi ka hahawak, hindi ka haharap sa Panginoon na mayroong malinis na puso, sabi mo, surrender na ako. Iiwanan ko na. Pero buhay ang ating Panginoon. Buhay ang ating Diyos sa umagang ito. Pwede siya magbigay ng tagumpay sa mga laging nakadepende sa Kanya. Don't defend. Defend on yourself. Depend on God. Stand in front of God. Sabi nga niya, and ipakita mo sa Panginoon ang iyong tunay na kalagayan. Panginoon, ito yung kalagayan ko. Kung marumi ka sa harapan ng Diyos. Eh, gano'n yung ginawa ng mga nakapagbalik loob sa ating Diyos. Panginoon, hindi na ako karapat-dapat. Kaya nagbabalik loob na isang alibughang anak, diba, sinabi niya, Panginoon, hindi na ako, kahit man alipin na lang ako, gano'n siya nagpakababa. Yun ang talagang tinitignan ng ating Panginoon. Inagbabalik loob na nga, pagdating pa sa iglesia, kung ano-ano pang ano, hindi naman, magpakababa na ng lubusan. Kasi Brother Nestor, lumapit siya sa signal. Doon sa Bulacan. Ganun na lang yung contrite heart. Yung kababaang loob. At yun din naman talaga ang ibig na makita ng Diyos sa kanyang mga manggagawa. Sa kanyang mga lingkod. Sa bawat isa sa atin. Sa akin, sa umagang ito. Hindi pa natin alam kung ilang taon pa yung idadagdag ng Diyos sa ating buhay. Hindi pa natin alam kung anong klaseng pagsubok ang dadating pa sa maraming taon ng ating buhay. Mahirap, di po ba? Pero, sabi nga sa awitin, di ba't sabi mo walang mahirap na bagay sa iyo? At ang Diyos ay handang magpala. Handa siyang mag-bless sa buhay ng bawat isa. Sa panahon na hindi mo nalalaman. Sa panahon na ibig ng ating Panginoon. At hindi sa panahon na ibig natin. Kaya kung minsan, bakit Panginoon napakatagal naman ito. Pero, kung mayroong ilaw, mayroong dilim, may liwanag, parang season, pag-ulan, may bagyo, may tag-araw sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Alam niyo si David, isang halimbawa na nag-transgress sa ating Panginoon. Pero anong ginawa niya? Itinas niya ang kanyang mga kamay sa Panginoon. Cleanse my sins, O God. Nagpakababa siyang lubusan sa Panginoon. Panginoon, hindi na ako. Sabi niya, isang bagay ang hiningi ni David sa kanyang buhay. Nung maranasan niya na siya ay nalayo sa presence ng Panginoon, pinakamahirap. Hindi pa naman natin naranasan yun. Siguro masasabi yan ng mga tumalikod sa Panginoon. Kung gaano kahirap na bagay yung mawala sa presence ng Panginoon. Siguro hindi ka makatulog ng maayos. Laging umaano sa puso mo yung kabutihan niya. Ba't mo ako iniwan? Siguro sasabihin niya na Panginoon sa'yo. At yung ibang personal na nakausap ko, ang kwento nila, mas maigi pa daw nung hindi sila nakakilala. Kaysa nung lumayo sila, hindi daw naging panatag ang kanilang kaisipan. Na paano kapag namatay siya sa oras na yun? Saan siya? Nasaan yung kanyang kaluluwa?
Kaya iyon ang ating laging pakatandaan. Kagaya ng naging karanasan ni David, ganun na lamang yung kanyang pagsusumamo sa Diyos. Napatawarin siya. At pagkatapos naman noon, at the end ng buhay ni Haring David, makita natin, di ba kung gaano siya naglingkod sa ating Panginoon. Sinabi nga niya sa sarili niya na sa buhay niya ngayon, ibig na niya sa awit yun eh. Lahat ng araw na ng buhay niya, inialay na niya sa Diyos ang lahat. And David was a man after God's own heart. Maganda din po ba? Na tayo ay after His heart. Yung puso ng Diyos ay sumasa atin. Pinagmamalaki niya tayo. Ang aking lingkod na si David, ang aking lingkod na si Job, maaaring sabihin niya sa iyo sa umaga ito, ang aking matapat na lingkod. Diba? Maganda. Di bali na hindi yan sabihin ko minsan ng tao sa atin. Hindi natin yun kailangan. Ang kailangan natin yung sasabihin ng Diyos, ang aking matapat na lingkod. Mas matamis yun sa pagdinig. Kaysa ngayon, pumapalakpak ng tenga mo sa maraming mga papuri, maraming mga pabor, maraming mga present sa iyong paglilingkod. Hindi ba panahon to get na mayroong gana sa paglilingkod? Kasi, alam niyo, nakakapuso, pinalulugaran mo. Magandang relasyon mo sa ating Panginoon. Gusto mo siyang kausapin. Gusto mong tulalanin. Gusto mong basahin ang kanyang early morning church. Kahit buong buhay nila. Buong buhay nila. Hindi nila kaya itatwa ang ating Panginoon. Kahit kapalit yung buhay nila. Ngayon, salita lang, hindi na umaaten, di ba? Ano lang sasabihin? Na ang iyong puso ay malinis sa kanyang dakilang harapan. Sabi pa niya rito, he that is not lifted up his soul. Sabi niya rito sa 7:14, hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa. Papatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya sabi niya rito, sino ang tatayo sa harapan ng ating Panginoon? He that is not lifted up his soul. Hindi nagmamataas ang kanyang puso. See, tignan po natin ang bagay na yun. Stay in the spirit of humility. Sino ba yung bumabagsak? Yung nasa bababa? Mga kapatid? Sino ba yung binabagsak? Kapag nasa baba na, hindi na pwede. Ang mga bumabagsak, yung sobrang tayo, yung lipad. Sobrang taas. Di po ba? Yun ang mga binabagsak ng ating Panginoon. Pero kapag nasa mababa ka, ang tendency nun, itataas ka. Meron na akong nabasang kwento ng mga bata, naglalaro sila ng, nagpapalipad sila ng mga balloons. Ang tataas ng mga balloons sila. Meron namang dumating na isang negro. Sabi niya dun sa parang pinaka-leader nila. Sabi niya, "Sir, paano ba, kahit ba itim yung kulay ng balon ko, kasi balon yung balon niya kulay itim, magiging reason para siya yung tumaas." Kaya kung ano yung laman ng puso ng tao, minsan, pero kung siya ay, ang kanyang kaisipan, ay kaisipan ng ating Panginoon, hindi niya itataas siya ng kanyang sarili. Which ayaw din naman, di ba, na gano'n, di ba? Kaya sa mga ministro din ng Panginoon. Napakaganda sa buhay natin. Maliit lang tayo, wala pa tayong nagagawa. Upang wala tayong magmalaki sa Panginoon. Wala pala akong nagagawa. Kaya lagi mong ipinapasaliksik ang iyong puso, Panginoon, sana magamit mo ako kahit sa simpleng paraan. Hindi kaya ko to.
Ako yung tatay ngayon, mga ngarap. Pasimula pa lang, mabilis ang pag-unlad, spiritual. Lalo pa yan, kapag talagang nagmamadali, na malinis ang puso, sigurado gagamitin ka ng ating Panginoon. Kaya, nakinig ka ng mensahe ng ating Panginoon. Pero kung hindi mo lubusan ibinigay yung puso sa Diyos, magiging mapanganib lang yun. Alam niyo mangyari, matitigas na lang, hanggang darating na daw ang Panginoon. Nakakalungkot yung bagay na yun. Kasi, nakita mo na lumaki. Lumaki na siya sa magagandang aral ng ating Panginoon. Kaya, sa panahon natin ngayon, may mga ganyan din na mga sitwasyon sa buhay. Dahil ang pagpili ng tao hanggang ngayon, mananatili yan sa puso natin. Kaya ano pang pilit natin na ilapit sila sa Panginoon? Gusto pa nila mag-enjoy sa mundo. Ang mahirap lang kapag habang nag-enjoy sila, sana nagpakababa siya. Nagturo pa siya